Good morning! Samahan niyo ko, tayo ay magpapa-init. Ayan, para tayo ay gumaling na. Ayan, guys, alam niyo ba, may surprise sa akin si God. Dahil alam niyang nalulungkot ako dahil sa aking flu. Nilagay niya ng maraming bulaklak ang aking bonggabilya. Diba? Ganyan kabait si God. Yes, pag tayo ay may pinagdadaanan, gumagawa siya ng pamamaraan para tayo ay sumaya. Ganda, oh, di ba? Ganda ng ating mga bonggabilya. Araw lang tayo dito. Ganda ng araw, guys, oh. Ayan, ang sikat ng haring araw. Medyo magaling-galing na ako. Konti na lang yung ubo ko. Kaya nagpapaaraw ako. Pinapaarawan ko yung likod ko at saka yung aking dibdib. Ayan. Para mag-build yung ating immune system. Mawala yung mga plema sa ating lungs. Ayan. Beautiful! Ganda. Nag-bloom na naman ang aking mga bonggabilya. Ang ganda nila. Ayan. So habang ako ay nagpapaaraw dito sa aking second floor terrace, tinititigan ko lang yung aking mga bulaklak dito. Alam nyo, guys, nung ako ay sagsaga na hindi makagalaw sa aking flu, yung bawat kilos ko ay nasusuka ako kasi nag-chill yung buong katawan ko. Alam nyo yung mga halaman ko, guys, nalungkot sila lahat, nag-dry sila, naiyak ako nung nakita ko kasi alam mo, nakita mo yung gumamela na yan, napakaganda ng bulaklak, no? Parang bell siya. Na-dry yan siya, guys. Na-dry siya. Tapos, parang ang lungkot-lungkot din nila. Then, habang tinititigan ko sila, kahit nahihilo pa ako, dinidiligan ko sila, tumutulo yung luha ko. Sabi ko, Lord, paano pala pag yung kinuha mo na ako, kasama ko na pala mawawala yung mga halaman ko. Alam nyo, guys, minsan something like stupid, no? Kasi hindi dapat natin iniisip ito. Pero alam nyo, guys, ako naiisip ko ito, mga ito. So sabi ko, yung mga pinagyayaman kong bagay, habang nandirito pa ako sa lupa, pag pala nawala na ako, mawawala na rin sila kasi no one paying attention. So I just realized, guys, na habang nandito tayo sa mundo, sa lupa, let's just enjoy what things that make us happy. Kasi once na nawala na tayo, once na kinuha na tayo ni God, we cannot force our family to taking care of them. Well, if they wanted to continue to taking care of those stuffs, your belongings, so that's fine enough. Pero pushing them to taking care those the stuffs that it is belong to you, so parang it's quite difficult, no? Anyway, drama sa buhay. So anyway, guys, ayan, wala lang, basta lang bigla lang pumasok sa isip ko. Ang ganda ng mga bonggabilya ko, guys. Oh, alam nyo, guys, love ko kayong lahat. Alam ko na hindi lang ako ang dumaraan sa ganitong
mga pagsubok, alam kong marami, alam kong isa sa mga nanonood sa inyo ngayon ay may mga pinagdadaanan din. Basta guys, laban lang tayo at ano man ang ating pinagdadaanan, huwag lang natin kalilimutan si God. Lagi natin iisipin na sa dami natin na kinreate ni God dito sa mundo, sobrang love na love niya tayo. Love tayo ni God na more than we can ever imagine. So, huwag nating isipin na maririnig pa kaya ni God yung prayer ko. Yes, maririnig ni God. At naririnig ni God kahit binubulong lang natin. Hindi natin kailangang isigaw. Hindi natin kailangan paulit-ulitin. Sabihin lang natin ito, tawagin lang natin yung pangalan ni God with sincerity. You know? Naririnig ni God yun. Actually, hindi pa natin binubulong kay God. Alam na ni God yung nasa puso at isipan natin. Yes. Dahil tanging si God nga lang ang nakakaalam ng kung ano yung iniisip natin at pwede nating maisip. Kaya may mga bagay na pag hindi naman tayo ganun kasama na naprovoke lang tayo ng kapwa natin kaya tayo ay naging masama. Alam nyo ba, kung nanonotice nyo yung mga bagay na alam mong masama pero gagawin mo dahil na-provoke ka dito sa tao na ito, alam mo bang ini-stop ka ni God? You know why? That is evil works. At ini-stop ni God yung evil jar, no? Dahil love tayo ni God. Ayaw ni God na tayo ay mapahamak. Kaya wag nating i-take for granted yung meaning ng prayer. Kasi napaka-powerful talaga ng meaning ng prayer, guys. Yes. And I believe that. At minsan ko na namang napatunayan yan. Ngayong nagkaroon ako ng flu. Yes. Alam nyo ba, guys, in the middle of the night, hindi ako makatulog kasi hindi rin ako makahiga kasi may yung kasing flu ko, guys, nauwi na naman sa pneumonia, bronchitis. So, pag ako nahihiga, ubo ako ng ubo. Alam mo, umupo na lang ako. Bigla na lang napansin ko tumutulo na naman yung luha ko. And then tinatawag ko lang si God. Sabi ko, God, hindi na yata ako nagkulang. Parang lahat yata ng ibinigay mo sa akin na mga hindi ko alam kung matatawag ko bang parusa. Hindi ko alam kung yung mga trial na yun, bakit nangyayari sa buhay ko. Pero yung mga trial na yun ay hinarap ko lahat ng walang objection. Sabi ko, God, alam kong ikaw lang yung saksi sa lahat ng mga pinaghihirapan ko, at paghihirapan ko pa. Kaya isinusurrender ko lang sa iyo ang lahat. Hinihiling ko lang sa'yo na sana ako darating yung pagkakataon na kukunin mo ko. Sana wag pa akong kunin sa pamamaraan na magkakasakit pa ako, na maghihirap pa yung mga anak ko, magpapabigat ako sa family ko. Sabi ko kay God, kunin mo na lang ako, God, sa mga paraan. Natutulog na lang ako, wag mo na lang akong gisingin. Para hindi na ako maghirap, hindi ko na rin maramdaman yung pain. Kasi hindi naman kaila sa'yo na buong buhay ko pain, diba? Pero I have no objection. Nilaban ko lahat yun dahil alam kong sinasamahan mo ko sa journey ko. Pero guys, alam nyo ba, napaka-miraculous. Kasi while nagpipray ako, hindi talaga ako umuubo. And then, pagkatapos ko mag-pray, huminga lang ako ng malalim, nagbuntong hininga ako, saka ako natulog ulit. Honestly speaking, guys, mula nung nahiga ako na yun, hanggang magising ako sa umaga, once lang ako umubo. Kaya talaga napaka-powerful ng prayer. Kaya lagi nating ilalagay sa isip natin na ano man ang pinagdadaanan natin, sinasamahan tayo ni God sa journey natin. At yun ay pagpapatibay lang na ano man ang pagdadaanan natin, hindi tayo pababayaan ni God. Basta wag lang natin siyang pababayaan, wag lang natin siyang kalilimutang tawagin. Lagi nating isurrender ang lahat ng ating pinagdadaanan kay God. Pag hindi natin kinalimutan si God, promise, hindi niya rin tayo iiwan. At yun lang. God bless everyone. I love you all.